Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Adriana Cubigornia mula sa Baitang 5 Faith. Ang aking storya ay pinamagatang Ang Agila at ang Maya. Ang Agila at ang Maya. Isang malawak na tanawin ang makikita ng sino mang mampupunta sa lugar na ito. May iba't ibang magagandang halaman at makukulay na mga bulaklak. Mataas ang mga punong parang nagpapaliksahang marating ang langit. Iba't ibang hayop ang naninirahan dito. Nakatira dito sina Maya at Agila. Tunay na biyaya ng kalikasan ang lugar na ito para sa kanila. Isang araw, nasalubong ni Maya ang mayabang na si Agila. Palipad-lipad ito na parang eroplanong nagpapakita ng iba't ibang galaw. Sinasadya niyang ipakita ito kay Maya. Napakayabang ni Agila, kaya hinamon siya ni Maya. Madilim ang langit at maya-maya lang ay uulan na. Nakaisip ng magandang balak si Maya. Agila, pabilisan tayong lumipad, hamon niya. Naluloko ka na ba, munting Maya? Hinahamon mo ko sa isang paligsahan? Tanong ni Agila habang tumatawang nangungutya. Oo, hambog na Agila. Tama ka, hinahamon kita. Unahan tayong makarating sa bundok na iyon. Pero, lilipad tayong may bitbit. Mamili ka. Dahon ng gabi o bulak? May bitbit? Napaisip si Agila. Kung ang bulak ang dadalhin niya, ay tiyak na mananalo siya dahil mas magaang ito. Akin ang bulak! Sagot ni Agila. Lihim na ngumiti si Maya. Malinaw, bulak ang iyo, dahon ng gabi ang akin. Tara na! Sa umpisa ng karera, hirap na hirap si Maya sa paglipad dahil sa dala niyang dahon ng gabi. Tuwang-tuwa naman si Agila dahil siguradong siya ang mananalo. Hindi nagtagal, nagumpisa nang bumuhos ang ulan. Natuwa si Maya. Unti-unting gumagaan ang dala niya dahil dumudulas lang ang patak ng ulan sa dala niyang dahon. Mas bumigat naman ang dalang bulak ni Agila dahil nabasa ito. Dahil bumagal ang paglipad ni Agila, unti-unti nang nakalamang si Maya at di nagtagal ay nalampasan na niya si Agila. Pagod na pagod si Agila pagdating sa bundok. Masama man ang loob ay tinanggap niya ang kanyang pagkatalo. Mula noon, naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Ang wakas.